Hello mga ka-Health Real Talk at ang ating episode 11 from the top 11 medical reasons kung bakit bumabagsak ang ating mga OFW applicants sa Pilipinas pa lang. Hernia o luslos. Bakit nga ba ito nagiging dahilan ng failed medical at paano maaayos? Kamusta mga ka-OFW? Arlene is here. Today, pag-uusapan natin ang hernia o luslos, isang common na dahilan kung bakit nababagsak ang ilan sa medical exam. Ano ba to? Bakit delikado sa trabaho at paano ka makakabalik at maklear? May bukol ka sa singit o pusod na lumalabas pag umiiri, umuubo o magbuhat ng mabibigat. Baka hernia na yan. Huwag baliwalain lalo na kung heavy work ang job offer sa'yo. Ano nga ba ang hernia o luslos? Ito ay yung pag-umbok ng laman sa loob, madalas sa bituka sa mahinang bahagi ng abdominal wall. Pinakamadalas ay sa inguinal hernia o yung singit. Pinakakaraniwan ito sa lalaki. Femoral o yung ibaba ng singit na mas madalang kadalasan sa babae. Umbilical o pusod. Ang signs na nawawala pag nahiga, lumalakas o lumalaki pag umiire, may kirot at di komportable. Bakit ito naka-flag sa medical? Kasi risk sa trabaho. Pwedeng maipit o yung tinatawag na incarcerated o mabarahan ang daloy ng dugo at mag-strangulate at emergency na ito. High risk sa construction, warehouse, seaman o oil and gas, caregiving kasi nagbubuhat ka ng pasyente at mahabang oras. Kaya maraming employers o clinics ang nagre-require na muna ng treatment o surgical repair bago ka maklear. Ano ang sintomas na delikado ito o yung mga red flags? Bukol na di na tutuon pabalik. Hindi siya naibabalik, biglang matinding sakit, pamumula o umiitim, lagnat, pagsusuka, hindi makatae o makautot. Ito ay ER emergency at posibleng strangulated hernia na. Paano maaayos o maklear sa medical? Surgical repair, open o laparoscopic hernioplasty, karaniwang day surgery o 1 hanggang 2 araw na admission. Balik ka na at gawa ka na agad after ilang linggo o magtatrabaho ka na agad after ilang linggo. Umiwas sa mabibigat ng pagbubuhat 4 to 6 weeks. Dokumentong inihahanda for clearance, of course yung mga surgical abstract, histopath, medical certificate na nagpapatunay na fit to work ka na o fit to travel, no restrictions or with temporary restrictions. Recent physical exam na wala ka ng bukol, ulceration, healed scar, or no signs of recurrence. Ultrasound report kung hinanap ng panel clinic. Kung di pa na-operate, pwedeng defer or conditional ang medical mo. Maraming employer ang nagre-require na ipa-repair muna bago ka ma-deploy. At habang naghihintay ng recovery, umiwas ng pagbubuhat ng mabigat, umiwas magpigil o umire. Ayusin ang pagdumi, high fiber diet, sapat na tubig 2 to 3 liters a day. I-manage ang pag-ubo. Huwag uminom ng alak muna o sigarilyo o manigarilyo. Tamang pagbubuhat, tuhod ay baluktutin muna, huwag yumuko ng diretso, lumapit sa katawan kung mabigat. Suporta o yung waist belt. Paano umiwas sa pag-ulit? Healthy weight. Core strengthening after full recovery. I-control ang chronic na ubo at asthma. O yung constipation mo, stop smoking dahil nagpapahina ito ng tissue healing. Balik trabaho, sundin ang gradual lifting plan na ibibigay sa'yo. Kung may luslus ka, wag kang matakot magpatingin o magpa-check up. Mas mabilis maklear kapag na-repair at nakumpleto ang papeles. Tandaan, mas mahal ang emergency kaysa planadong pag-aayos. Ako po si Arlene, ingat sa pagbubuhat, alaga sa bituka at unahin ang pag-repair para tuloy ang pangarap abroad. This is Arlene and have a nice day everyone.